Hi guys! Welcome to our vlog. Panibagong araw, panibagong topic na naman tayo. So bago ang lahat guys, thank you sa mga patuloy na sumusuporta sa aking mga videos at sa mga nanonood. Salamat po ng marami. So please, sa mga hindi pa pong nakasubscribe dyan, please mag-subscribe po kayo para sa ganun is mapanood nyo po yung mga binabahagi kong mga kaalaman at mga idea tungkol sa pag-a-abroad at tungkol sa mga ganap-ganap dito sa abroad, lalo na dito sa bansang Hong Kong. So, yun nga guys, please subscribe to our YouTube channel, sa aming Facebook page at sa aming Instagram account. Pero yun nga guys, ang topic natin for today's video is about sa tanong ng aking followers sa Facebook page. Ang sabi niya is, ilang taon daw po ba ang nakalagay sa kontrata? So, ang sinasabi niya siguro or ang pagkaintindi ko is ilang taon ang nakalagay doon sa mismong kontrata na ng ating employer at yung domestic helper. So, kadalasan or karamihan, guys, is 2 years contract. 2 taon po ang kontrata ng isang domestic helper. Pero, nakadepende po yan sa sitwasyon. Nakadepende po yan kung, example, kung nandun ka na sa amo mo, tas patapos na po ang iyong kontrata is, kakausapin ka naman ng amo mo kung ire-renew ka pa or hindi na. So, kung gusto mo mag-renew sa amo mo at okay naman yung amo mo, pwede ka namang magbakasyon pagkatapos ng 2 years or pagkatapos doon sa unang contract nyo, and then, panibagong kontrata na naman, panibagong 2 years na naman. Ganun po yun. Hindi po pwede yung dire-diretso na iisang kontrata. Hindi po ganun. Ang mga nakalagay talaga sa kontrata is 2 years contract po. Pero meron naman yung mga iba doon sa ibang bansa, hindi ko lang alam, pero may naririnig-rinig ako sa mga ibang bansa na hindi dito sa Hong Kong is meron yung 3 years contract. Meron din yung ganon. May 3 years contract, meron din yung 1 year contract. So yung mga ganon guys is pagpatapos na yung kontrata, magtanong kayo, huwag kayong matakot sa amo nyo. Magtanong kayo kung magre-renew pa ba kayo or hindi na. Kung example naman, kung kayo naman ang aayaw na at ayaw nyo na po sa amo nyo, is pwede nyo naman sabihin doon sa inyong amo na hindi ka na magre-renew ng kontrata mo. So, yun lang. Yun yung idea ko at yun yung alam ko talaga guys, na 2 years contract ang kadalasan. Kadalasan po yun. May mga kaibigan po ako dyan sa Saudi, sa Dubai, pero yung mga kontrata nila is every 2 years, every 3 years, at every 1 year. Ang ginagawa po kasi nila dyan is umuuwi po sila. Kung ang inaalala ng nag-message sa akin, kung inaalala mo sis is, pwede ka bang umuwi every year or pwede ka bang magbakasyon pagkatapos ng kontrata? Yes, pwede po kayong magbakasyon pagkatapos ng kontrata. Pero kung gusto mo naman ng every year is nasa amo na po ninyo. Nasa inyo at saka sa amo nyo na yung pag-uusap na yan. Kung papayag ba yung amo mo na every year ka magbakasyon is pwede. Kagaya ng friend ko doon sa Dubai. Nag-every year siya na umuwi ng Pilipinas kasi yun yung usapan nila ng amo niya. Pero, magkakaiba kasi ang amo guys. At magkakaiba din kasi ang patakaran ng bawat country na pupuntahan. So, mas better na pag bago mo po permahan yung kontrata mo is i-check mo na kung ano ba talaga ang nakalagay doon sa kontrata mo, kung ilang taon ba ang
lagay doon na pepirmahan mo bago mo pirmahan. Baka kasi guys na magtaka ka, 1 year lang pala yung kontrata mo, tas nagpirma ka na, hindi mo na mababawi yun. Kumbaga, lalo na kung process na yung ano mo, process na yung papers mo, tapos nandun ka na din sa amo mo, hindi mo na yun maano. Kung hindi, kausapin mo lang yung amo mo na, ma'am, bakit ganito, ganyan, tapos pag-usapan nyo na mabuti. Kung gusto ka naman niyang i-renew, gusto ka naman niyang gawaan pa ng isa pang kontrata na panibagong contract pagkatapos ng 1 year mo is maganda, di ba? Yun lang yon. So, sana nasagot ko ulit ang katanungan ng ating nag-message sa atin. So, yun lang. Sana guys, patuloy nyo po kaming suportahan sa aming pag-vlog. Lalong-lalo na sa akin na ako lagi ang gumagawa ng mga video dahil si Mais hindi niya maasikaso ang paggagawa ng mga topic dahil nandun po yung amo niya lagi doon sa bahay nila at saka may alaga po kasi siyang binabantayan or sinusundo lagi. So, yun lang. Yun lang guys. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all. Bye!